Gusto po namin kayong bigyan ng update sa nangyaring insidente noong isang gabi dito sa lungsod. At malaganap sa buong Metro Manila ang Riding in Tandem Robbery Hold-up Group. At ang pinaka-latest nila ay nangyari po dito sa Tondo, sa Salonga, Balot. At ang isa pong biktima, lililang biktima, ay dati pong pulis Maynila. Kakaretiro lang o. Retiro ng maayos, matagal naglingkod sa mamamayan sa lungsod ng Maynila. Taga Maynila, Tondo. Dito po pinanganak, dito po lumaki, dito nag-aral. Dito rin naglingkod sa atin bilang pulis. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may dalawang kriminal law, nadisgrasya po si George Capistrano na dati ko ring security at hindi ko lang po security, kaibigan din po namin. At yung nakikita nyo sa likod na mga pulis ay mga pulis na mga kaibigan namin lahat. Kasi po pag usually para lang magka-idea kayo, sa Maynila po medyo mabigat po ang bonding ng pulis sa kapwa pulis. Lalo pa kung dito at Tubong, Maynila. Yung iba po naman dito na nakakasama namin na pinadadala ng Philippine National Police ay nagiging barkada rin namin. Because we have that kind of brotherhood in the city. At totoo po, nung araw nga po, meron pong kasabihan dito nung araw, talaga pong bata po ako noon. Cop killer never grows old. Sabi nga ho, dito sa Maynila. But the thing is, bago na ang panahon, may mga bagay na kailangan sundin sa pagpapatupad ng batas. At ang tagubilin ko lagi sa mga pulis, pagkamat magkakaibigan, kakilala, kapitbahay, kababata, ipatutupad ang batas ayon sa mga lituntunin ng mga umiiral na batas din. Tama at sapat. O kaya po through the years, may mga kriminal na lumalakas ang loob dala sa mga makabagong batas o mga bagong alituntuning dapat tukdin ng mga opisyal na pulis at mga police or enforcement unit. So, having said that, mayroon po tayo isang biktima ng pulis. At kahapon ako'y nanawagan na sumuko at ang pinanawagan ko lamang ay yung driver ng motor na isa sa dalawa na suspect doon sa pangyayaring sa krimen na nangyari. Then dahil nga po as you all know, ibang uri po ang Maynila. Meron po kaming dating pulis na taga-Tondo rin na tinawagan suspect na si B-Boy. Ito po si B-Boy. Ito po yung ito po yung may tangan-tangan ng motor. Pakita mo nga ulit yung video. Gusto ko lang kumpirma. O, ikaw ba yung nasa motor? Opo. Ikaw yan. Opo. Sigurado ka. Opo. Post mo na. Tumawag po ang isa naming chairman, si Chairman Espinosa. At yung kanyang asawa ay dati namin pulis. Antigong pulis din. Yan, yung kinukwento ko kanina, alam niya, ibig sabihin, sa lungsod. Halika rito pare. Ano ba ang ginawa nitong? Kwento mo nga sa amin saglit. Ang una, Mayor, tumawag yung isang asset natin doon. Tanong kasi ako sa kaso, sino ba yung pinatay kung confirm na si Bibo yung involved?
So, ginawa ko, nag-follow up ako, follow up. Dugtong-dugtong hanggang may anong umaga, nagpumunta sa akin sa babae. Mm. Sir, confirm si Biboy nga. Pero sir, susuko daw siya. Mm. Sigurado ka, confirm, pinakonfirm ko na, susuko. And nung tumawag, confirm, o saan lugar? Biyahe kami. Wala akong makakong kabady, sir. Sinama ko ito. Si Chairwoman. Tanden, yung isang tao, itong anugang kong bagong polis, Mm. nasa SWAT naka-assign, kinuha ko na rin. Kasi ayaw talaga sumuko sa kahit yung polis. Bakit naman And daw? then, kinuha ko yung isang pulis umano natin ng from Station 3. Kinuha ko rin, siya may-ari ng sakyan, wala ko sa sakyan, sir. So, kami lang bumiyahe. Sa Arayat. Arayat po. Ito po, para lang ho sa kaalaman ninyo, no, umabot sa investigasyon. Alam na namin kung nasaan sila. Pati yung kasama nito. Kaya lamang, kami nga po, pinipilit kong maging makatao at makipagkapwa-tao. Talagang binigyan ko to ng pagkakataon para ma-resolve kagad at makapagbigay ng hustisya sa pamilya ni George at yung mga hinold up nila, ang grupo nila. Noong Enero, si Mijares, yung isa pa sa Kabagan, sa may Sampaloc, yung tindahan ng pansit. Ano yan, umiikot to sila sa Metro Manila. Masama lang talaga ito. Pare, thank you. Thank you. Thank you very much. Salamat. We owe it to you. Ito po si B-Boy. Bakit naman na kailangan niyo pang patayin yung biktima? Hyper lang naman po, wala naman po ang alam na papatayin niya. Yung pagbabae, binaril niyo agad. Hindi ko naman, Anong pangalan nun? Albert Magdarao po. Albert Magdarao. Hindi ko naman po alam na papatayin niya. Hmm. Wala naman po akong dalang baril nun, siya lang po yung may dala. Driver lang po ako. Ba't ka sumuko? Hindi naman po sana ako susuko eh. Hmm. Kaya sa kanila, kung ibang pulis lang po, hindi naman po talaga sana ako susuko eh. Kahit pumatay po sana ako. Kasi yung ibang pulis na ginawa nila sa akin, hindi naman makatarungan yung ginawa nila sa akin. Sinong pulis? Pulis Maynila o Pulis pulis? Quezon City, si Sir Ang, yung arresting ko. That's another story. Sa Maynila ba, nakatikim ka ng ganyan sa pulis? Meron din po. Dito sa Maynila. Meron po. Kailan panahon? Yung nanginuli po nila ako nakaraan, kilala ko po yung pulis, nandun nga po kanina, sumusunod, bumubunot nga po, kaya natakot na naman po ako. Hmm. Pero ito na naging biyahe nyo. Robbery hold up na talagang hanap buhay ninyo. Hindi po. Kailan lang po ako sumama sa kanila. Nakailan na kayo? Nakasama na lang po ako sa kanila, mga 7 beses pa lang. Pero hindi naman po rito ako sa Maynila. Hmm. Ibang lugar po ako, hindi po ako Baguio po. Ganyan. Hindi naman po ako gumaganap dito sa Maynila eh. Para Bakit? mga kababayan ko, syempre, Ba't kayo bumalik dito sa Manila? iniyaya niya po ako eh. Hindi ko naman po alam na ganun papatay siya. Kung papatay lang siya, hindi naman ako sasama. Anyway, ito po, marami nang binigay sa aming impormasyon. Thank you sa impormasyon mo. Ha? Iimbestigahan po ito at ito itatanganan nila Dave dyan sa homeside at sisiya sa atin. At doon sa Albert Magdarao Trinidad. Lapit ka na. Lapit ka na mahuli. Anyway, maraming salamat sa binigay mo lahat ng impormasyon sa amin dito. Yun po mga kababayan, bilang update sa inyo sa sitwasyon nitong isang krimen na para sa amin. This is something personal to the Manila
Police District. While everything is really being given attention, ibang uri lang ho ito. Kasi yung pulis na napatay kilala pong mabait na pulis. Hindi ho na-involve sa kung ano-anong problema. But anyway, nandiyan na po yan, nalulungkot tayo. Again, nakikiramay tayo sa pamilya ni George. Oh yeah boy. Hopefully, ma-resolve kagad itong kaso at mahanap pa yung ibang grupo nito. Natutuwa naman kami. Dahil ito po, ikinanta na lupang hinirang at bayang magiliw. O bayang magiliw, lupang hinirang, o pati panatang makabayan. Kaya kayong mga loko kayo, good luck sa inyong lahat. Sabi ko na sa inyo, huwag niyong gagawin sa Maynila. Will you do our best to keep the city peaceful? It will never be a perfect city. Hindi ito perfectong syudad. Hindi perfecto ang organisasyon namin. But if you do these things in Manila, whether sa pulis o sa ordinaryong tao, hahalugugin namin ang buong bansa. So muli, mga kababayan, i-update po namin kayo sa mga ilang araw pa. Actually, oras. Oras pa. Hopefully, makapagbigay kayo ng update. Muli kay Chairman Espinosa at sa kanyang kanyang asawa na dati ring Police Maynila, Antigo Police Maynila. Nagpapasalamat ako sa inyo. We are halfway of giving justice to the victims. Narinig mo naman, nakapito na, di ba? O di pito yun, mabibigyan natin ng mustisya. Pati yung mga nabiktima nila sa Baguio. Saan kayo tumira? Baguio. Hindi man po ang ginawa namin. Ano naman? Ano po, pinasok po namin yung staff Oh, ano pa? Saan lugar pa? sa Cabanatuan po. Oh, saan pa? Ayun yung Doon kayo tumitira? Saan pa? Aras, hindi po kami bumapakasara yung Quezon City. ayun nga yung pag So first time nyo rito na tumira sa Maynila? po. At lakas loob talaga kayo. Hindi lang naman po kayo lumalakad dito, marami po sila. May mga nakakasabayan din po kami. Okay. O yan na, nasabi niya na kanina. Bahala na ang investigation. Marami ng tinugan. So muli po mga kababayan, mag-iingat po kayo. Rest assured in our own little way, through the leadership of General Abad, to the men and women, officers, and regular policemen of the City of Manila, the Manila Police District. We'll do our best. Itong mga insidente ito, kung kinakailangan maiwasan, maiwasan. Kung nangyari, maihatid sila sa hustisya. Pagbigay tayo ng hustisya sa mga biktima ng mga loko. Mag-iingat po kayo. At sa aking mga lolo't lola, I'm happy for you today. Nag-start na po ang payout sa ating mga tricycle driver. Nag-upisa na rin po ang payout ng national government, isa atin naman sa local government. At itong mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ekonomiya ng ating mamamayan, rest assured that we will continue to do our best na maibsan ang inyong hirap na dinaranas, kinakaharap. At least maibsan man lang natin bilang pamahalaan. Ingat po kayo at maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng magandang hapon po. Para po sa ikaw po. Para sa aligtasan ko. Hindi naman po sana ako susuko. Hindi naman po sa pinagkakaswala ako. Dahil sa mga ibang pulis na umuli sa akin dati. Kaya po nga nila ako ng baril. Wala naman ako ginagawa. Nakatayo lang ako sa tagumpay. Hindi naman nila ako kaya ako lumala. Wala naman ako kasalanan yun. Tinulong nila ako pero kung nila ako ng baril. Pero ngayon itong pangyayari ngayon, kasama ako yung driver. Driver lang ako, hindi ko naman alam ang papatayin niya. Kung ano pa lang papatayin niya, hindi naman ako sasama eh. Sino yung gunman at kaano-ano mo? Hindi ko po kaano-ano yun, doon ko lang po nakilala sa court. Kailan? 2018 po. 2018 pa. Opo, nakilala ko po siya sa court. Grupo kayo? Hindi po kami grupo. Pero kilala ko po yung mga lumitsura
dumidiskarte dyan sa Manila. Marami pong dumidiskarte, hindi lang po kami. Kalat-kalat po yan, marami po sila. So since 2018, kasama ka na niya. Hindi po, nakakulong po ako nun. Kalalaya ko lang po ng 2023. Ano kaso? Ano po, robbery din namin din. Ilang beses na po kayong ng hold up po kasama itong gunman na to? Isa pa lang po, dito po sa Manila. Pero nung mga nakaraan, sino kasama mo? Wala po akong kasama, hindi po ako kasama dahil hindi lang po ako gumagawa ng kalokohan. Pero solo ka lang mang hold up kung wala ka kasama before. Hindi po. Nandun lang po ako sa bahay, di po naman ako madalas sumasama sa kanila. Dito sa mga dati mong kaso. Doon po sa, sa Banatuan po. Aba na tuwan. Sir, sabi mo kanina yung wala sa usapan na papatayin. Ano lang yung plano nyo dapat? Ano lang yung pag-usapan nyo? Hold up lang. Tapos, Ayun lang. May driver na ako, hindi ko rin alam kung ano yung gagawin niya. Pero, anong kinuha kay Sir George? Alas po, Anong alam? bracelet pati singsing. laro pa rin daw kwintas. Wala pong kwintas. Saka pa rin po maliit. Kinuha rin ba rin? Opo, maliit. Wala pong kwintas, bracelet lang po pati singsing. After yung incident, ano nangyari? Paano kayo nagwalay? Paano kayo nagkatira? Kita? Nabenta Sa mo ba? Pampanga po. Pag ano po, pagbenta, bigay niya po ako ng $300. Bigay ko sa kanya po ako ng sa Ano yun? 300. 300K. Binigay, ang binigay sa'yo. Pero isang daan lang po yung napunta sa akin dahil sa kanya po 200K. Pero magkano lahat yung nakuha ni Bibi? Hindi ko po alam, hindi naman po ako yung benta. So pinakabaka sa'yo is 100k. 200k yun sa kanya. Binenta na yung lakas. Opo, binenta na po. Saan binenta? Hindi ko lang po alam kung saan yung binenta. Nakita sa CCTV na sinundan nyo. Ibig sabihin ng gabing yun, minaman-manan nyo na talaga yung biktima. Hindi po. Hindi po ninaman ko na. O ano nangyari? Nakita lang po may bracelet, pinasundan niya sa akin. Sinundang ko. Sabi niya, kating yung pinat ko po. Hindi ko pa po kinakat. Gumalo na po siya. Saan yung simulang bantayan? Sir lang po, sa may barangay, pagligo niya lang po, papasok po namin po. Iskinita po. Doon lang, nasa loob po namin siya. Nakatambay na kayo doon. Hindi po, nakamotor. Hindi ibig sabihin naghihintay kayo doon na mabibiktima. Hindi po, nag-iikot lang po. Saan kayo nakapag-ikot na? Bago pa dun sa lugar Hindi mo. kami galing sa may tulay. Sir, may idea kayo na dating police at close in security dati? Hindi ko rin po alam. Wala po akong alam dun. Hindi ko rin po alam na ang polis yun. Dahil driver lang ang apila ko. Wala ko sa ginawa. Sa akong alam kung papatay ko, hindi mo na ako sasabi. Sir, very important question. Sinubukan yung pigilan yung kasama ninyo na barilin? Hindi po, hindi ko na po mapili. Kasi bumubunod po. Pero alam mo may dala siyang baril. Hindi po. Ay kung kasama ko po, alam ko, Oo. alam ko may dalang baril. Hmm. Para pa na ako. Panakot. Anong kalibre ng baril yun? 45 po yun. 45. Bilang putok. Hindi ko lang po alam kung ilan yung putok na ginawa niyo. Tatlo yata ko dalawa. Sir, kung naisip nyo na yung idea ng pagsuko, ito po ba ay matapos manawagan na po ni Mayor? O talagang plano nyo na subukan? Na ano lang po ako, sumuko. Kinontak ko na yung kilala kong team leader dati na squad, si Bernie Espinosa, pati si Mario Espinosa. Doon lang po ako talaga susuko dahil ayun lang po nagkakatiwala ako. Kailan, Dahil sa ibang police wala po akong tiwala. kailan yan, sir? Nung nag-viral na po o nanawagan na po si Mayor? Yung nag-viral. Pero narinig mo, napanood mo yung panawagan ni Mayor Isko. Opo. Nung din kahapon. Opo. Nasaan ka nun? Nandun po sa bahay na, Saan? sa Pampanga. Doon talaga ang bahay mo sa Pampanga. Hindi po. Doon lang po kami tumira kasi nagtatago nga po ako. Sinong pinagtataguan mo doon? Kaanap? Wala. Nangupahan lang po kami. Wala po akong kamag-anak. Apartment? Opo. Sorry, may kumontak po ba sa kamag-anak ninyo para sumuko? Okay na ito mismo ako. Sariling desisyon po. Sir, for record lang, ilang taon ka na at meron ka bang pamilya? Meron po. May anak po ako isa. Kinuha po ng mga polis. Hindi ko po rin nakabalik. Ilang taon ka na? 30 po. 30. Pakwento lang madali para malinaw lang yung pangyayari. Kung binaril nyo yung binaril ng gunman yung biktima, saan na kayo dumiretso? Diretso po uwi na po. Saan? Sa Pampanga? Opo. Ah,
So galing din kayo Pampanga nung pagpunta niyo Manila? Opo. Manila din talaga ang target niyo? Hindi po. Doon niya po ako niyaya eh. Oo. Kaya doon na kami minsan dito. Ilan kayo sa grupo? Sa grupo namin kami lang, pero maraming gumagawa ng krimen dyan sa Maynila. Hindi lang kami. Kilala mo? Kilala ko yung iba. Kaso mga nagtatago, di ko naman alam kung saan ko tuturo. Di ko naman alam mga bahay nila. Yung gunman naman, may komunikasyon kayo simula kahapon. Wala po. Yung pagkabigay siya ng pera, Umalis na po siya nung pagdating ng hapon. Mga bandang alas 4. Umuwi na siya. kahapon yan. Kailan mo siya una nakita, yung gunman? 2018. 2018 po siya nakilala. Oo. Tapos nakulong po, lumaya po ako ng 2023. Lalaro po ako ng basketball dyan sa court. Court lang, Sa court po namin. saan yan? Pampanga. Sa Tondo po. Taga-Tondo ka. Okay. Tapos, doon mo nakilala. Opo, diyan ko po nakilala sa court ng Tondo. Oo. Tapos doon na, anong year to 2023? Ako, 2023. May himunan po siya. Paglaya ko po, doon po siya nakilala. O doon na kayo nagkaroon ng pag-uusap. Na, Pero yung paggawa namin ng krimen, bago lang ako sumama sa kanya. Hindi ko naman siya talaga kasama. ilang beses ka nakabong na involved? Sabi mo may sinabi kang 7 beses. beses ah. Bali ko yung kaso ko ngayon na inaano. Pero nakatatlong beses nasama lang ako sa kanya. Abanatuan daw siya bago madaling sa Manila. So hindi lang Metro Manila ang target ninyo. Tatlong beses ko ako sumama sa kanila. Pero yung kaso ko ito, Doon sa mga sinamahan mo, driver ka ba o gunman? driver lang po. At may mga napatay din yung una. Wala po kami pinatay. Ito lang po. May mensahe ka sa pamilya? Meron po. Hingi po ako ng pasensya po sa pamilya ng namatay ko. Kasi hindi ko naman po alam na papatay ng kasama ko. Sana mapatawad niyo po ako. Tao lang rin po ako, nagkakamali. Hindi ko naman po tanggap yung nangyari sa pamilya niyo. Sana mapatawad niyo po ako. Sana sumuko po ako na maayos. Sana po, maano po ako na maayos. Sana hindi po ako masaktan. Police station din. Sumuko naman po ako na maayos eh. Yung gunman, ano message ko sa kanya? Sa gunman po, sana sumuko ka na lang para matapos na itong problema natin. Tapos dahil di sa mga pulis Quezon City, pinalalahan niyo ako. Pinatungan niyo ako ng baril, wala naman kayo nakuha ang baril. Nakatayo ko lang ako sa tabing pipe, pinatungan nila ako ng baril. Kaya lumala ako ng ganito. Sure. Okay. Kunin mo yung ano, lapel. Sabihin mo, baka magano. Gedli ka. Bravo. Maagaw. Gedli ka lang. Okay, Mayor, for record lang po, anong oras ko dito sumuko at paanong paraan po? We have an information about 1 o'clock in the afternoon. Sketchy information. Ako naman, we're taking it lightly because my timeline is 48 hours. Until about 2:30 from different sources of Manila Police District. Pare-pareho na yung tema na gusto ngang sumuko. Napanood nila yung panawagang kahapon. Then, yung isang chairman namin sa Tondo, si Chairman Espinosa, texted me. And I asked Chief Cesar Chavez to coordinate how far is the truth. Kasi kami, willing kami maghintay ng 48 hours. It's really up to them. But we have to do what is necessary to implement the laws. Pwede mangyari ba yung mga alas 3 pasado, kumpirmado, na nasa arayat ito? Kasi ano na pasukol na eh. In fact, nasa arayat na yung mga pulis natin.
Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam na pati isang gago, yung nakalaya ngayon. Konti na lang yun. It's up to him. Ito, nakatawag do sa dati naming pulis. Yung dati naming pulis, Antigo to, taga-Tondo rin to. Sa lugar na kung saan ako lumaki. Doon ako lumaki sa Tagumpay, kung saan to rin na pinagmalasakit siya. Kaya nakarating dito ng maayos yan. Good for him. I'm happy. Kasi more than anything else, whether kung sino ang biktima o hindi, we are obliged to give and deliver justice to the victim. Kaya lamang talaga itong nadali niya, champion ng Mr. Congeniality na pulis. Ang daming kaibigan nito na pulis. Kasi nga dito na yan tumanda na pagka-pulis. Alam mo naman yun, pare, di ba? Sa Maynila. Iba-iba lang istasyon, iba-iba. So, ginalugad talaga sila. So, that's why, for now, at least I can honestly say to the family of George, halfway already to justice to be served or served. Ngayon, dadali siya sa home site. Marami nang binigay sa aming impormasyon ito. Pati yung mga iba pang insidente na nangyari sa lumang panahon, pinapaggalugad namin sa kanya. Kasi sa kanya rin naman ang galing, nakakapito na sila. As far as Baguio, Cabanatuan, Quezon City, medyo andap lang sila sa Maynila, kaya lang nagkataon, sinasabi nga niya, hindi naman niya alam na sa Maynila titira yung kasama niyang tirador. Siguro, forced to good siya. Or forced to bad. Lulungkot pa rin kami kasi, alam mo, pag nawawalan ka ng pulis, mabigat sa amin yun. Lalo pa kung yung pulis, mabait. Tapos, nonsense yung ano. Hindi na lang kinuha yung gamit. Yeah. But then again, life must go on. We must continue to govern and to keep the peace and order situation in as much as we can to have a panatag ang pamumuhay sa Maynila. And to those who are watching, criminals who may think that you can do it in Manila and get away from it, magdalawang isip kayo. Lalo ngayon. Pasensyaan tayo, walang iyakan. Baka mamaya sasabihin nyo, mabait yung anak nyo. Mabait yung asawa nyo. Wala akong mabait na pumapatay ng hold up. Wala akong ganun. Walang totoo. Hindi ko totoo yun. Kahit siya, pag titignan nyo, napakabait niya, di ba? Nakapito na yun. Kaya lang, siyempre, alam mo, lahat ng bagay may katapusan. Ihinto-tinto ang kaligayahan. Ganun din naman ang kalungkutan, humihinto rin naman yun. Kaya lang, this time around, in less than 72 hours, we're halfway there. Thank you for the meantime, but we will not stop. We'll make them pay to those victims, whether in the past, in my absence, or during my presence. Tuloy-tuloy naman kami. Napapanood nyo naman po dito. Pati wanted ng 30 years, 15 years ago. Nadadali nito mga Police Maynila. The same thing with him and the others. So in the future. Kaya call lang kami kung gusto nyo dito sa Manila. Call lang kami. Pero tayong kapatid, don't do it in Manila kung magbago na kayo ng buhay. Sir, applicable po ba yung 500,000 at saka yung WPP sa kanya? Yung WPP, it's up to DOJ. It's up to him. Anong value nung kanyang mabibigay? Kami tutulong. Bakit hindi? Tutulong kami. Pero bagay na
yan ipapasyahan ng ahensya ng gobyerno. Kapag ka siya ililitisin na, ito ang investigador natin, di ba? At the end of the day, we will help him. But call yan ng DOJ in the future. But for now, basta ako, pinayo ko sa kanya talaga, tumulong na siya sa iba pang bagay, which he did. Marami na itong o nga pala, mga tulongges. Ako, nagpapasalamat ngayon kay B-Boy. Ngayon, alam na namin kayo. You are properly identified, where you go, where you going. So, mas maliit ang mundo ngayon ng mga involved. Now, with regard to the value of information na ibibigay niya, hahayaan ko na ang ahensya ng gobyerno kung yung ba'y sapat na siya'y pumasok at pakapaloob. Pero Mayor, since nakapasok sa 48 hours ultimatum, still in effect pa po ba yung 500K na rin? Ay, bakit naman hindi? Bakit naman hindi? Pera lang yun. Yung pera nawawala. Bumabalik. Pero yung buhay, hindi na may babalik yun. Yung hapdi na dinarama ng mga biktima, whether they were harmed or not, the trauma sa mga biktima ng mga katulad nito is worth every penny to stop this criminal group, riding in tandem, robbery, hold-up group. Kasi pare-pareho ang style nito mga to Metro Manila tinitira minalas lang sila, dito sila pumunta sa Maynila. O kaya nagkaroon ng tuldok. Dati puro kuwit lang At usasa sila gumagawa. Ewan ko sa kanila, hindi yata sila nanonood ng Facebook lagi ako nagpapaalala, pag dito nyo ginawa sa Maynila, sinasabihan ko na kayo paulit-ulit. Sanay kami hindi matulog dito. Ewan ko kung natutulog pa sila. Kami, sanay kami hindi matulog. Yan, mga lesbo ko na yan. Ilang oras na yan. Halo-halo yan. Iba-iba na yan. Tulog-tulog. So, I'm just saying, hey, why not? Pera lang yan. Saka maganda doon, hindi naman pera ng taong bayan yun. For all you know, pera ng mga pulis yun. For all you know. That's how Manila policemen brotherhood. Baka malaman nyo, patak-patak pa yung mga pulis na yan. Sakto, kakakuha lang nila ng allowance sa akin. Nakuha nyo na ba? Allowance nyo? That's basta yun, for the meantime, I don't want to be ahead of ourselves. Good for him. Good for his family. Now, yung kanyang cooperation is another thing. How valuable it is, ayan, alam niya, Police Maynila. Kung gaano kahalaga yun, nasa sa kanya yun. Ngayon, ilalagay ng opisya ng ating investigador yung mga sasabihin niya. Kasi marami na siya naikwento sa amin. Anymore? Okay. Okay, thank you, ha?